Hello everyone, my name is Shell Montero and welcome to my YouTube channel. So before I start this very quick tutorial, please wag mo naman kalimutan na mag-subscribe and mag-like and i-share tong video na to. So this video is I am going to show you on how to enlarge the background of your photo without messing up the main subject. So bakit ko ba gustong ituro to sa inyo and bakit ko gustong matutunan nyo ito? Kasi sometimes, name-mess up kasi ng mga sizes yung image natin. So, for example, meron kang for example, magpi-print ka and meron kang gustong paglagyan. So, siyempre susundin mo yung sizes, pero, kapag sinunod mo yon nasisira niya yung quality ng image. And minsan din, ganun din naman pagdating sa mga social media posting, may mga given sizes din na dapat sinusunod natin. So, kunyari sa Facebook or sa TikTok Shop and then sa Shopee. So, may mga given sizes sila na dapat nating sundin. So, kapag sinusunod natin, nasisira yung quality ng image. So, sometimes nakakat siya and sometimes naman is lumalabo. So, yun yung iiwasan natin pagdating sa pagpo-post and pagpiprint. So, kaya gusto ko matutunan ito. So, game. So, pwede na tayo mag-start siguro. So, okay, welcome to Photoshop. So, before ako mag-start, gusto ko lang sabihin na ang ginagamit kong Photoshop is Photoshop CC 2023. So, bakit ko sinasabi to? Kasi baka mamaya magkaiba tayo ng version na Photoshop na ginagamit. Kasi pag magkaiba tayo, hindi tayo magkakaintindihan, okay? So, baka kasi older version na ng Photoshop yung ginagamit mo. So, pagka ganun kasi, may mga tools, techniques, and tricks na hindi nagagana sa old na version ng Photoshop. So, mas okay if same tayo ng version ng Photoshop na ginagamit para mas magkaintindihan tayo and mas masundan mo yung tinuturo ko. Okay, so step by step ko tong ituturo, so make sure na hindi mo skip or hindi mo mamadaliin to, okay? So game. For example, ito yung binibenta mong products, which is the mug. So, gusto mo siyang i-post sa social media or gusto mo lang siyang i-print out like may paglalagyan ka or i-display. So, may mga sizes talaga tayo sinusunod, okay? So, kung ipopost mo din siya sa Shopee mo or sa TikTok mo, may mga sizes din tayo sinusunod. So, ang kailangan natin is hindi ma-mess up ng sizes na yon yung quality ng image natin. Kasi ito yung nagre-represent tong product natin. So, kailangan natin iwasan na masira siya pagdating sa mga posting, okay? So, ganito lang yan. For example, so example lang to, ipiprint ko siya sa A4 size. So, gagawa ako ng another canvas sa Photoshop, which is A4 size. So, Control N lang, and then, ito yung size ng A4, which is 11.69 and 8.26. So, resolution niya is 72. So, pwede ko naman gamitin na 300 resolution, pero okay na ako sa 72. So, yung resolution guys, ito yung quality ng image, kung gaano ba siya kalinaw or kalabo. So, for now, 72 na lang muna yung gagamitin ko. So, click lang natin tong create. Ayan, okay na. So, ito na yung A4 size. And then, kukunin ko tong image ko. Control A. Control A lang sa keyboard. Yan. And then, make sure na naka-move tool tayo. So, ito is move tool So, yan. Drag lang natin tong image natin dito sa A4 size. Okay, yan. And then, Control T lang. Tapos, i-adjust natin yung size niya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng ma-mess up yung image natin kapag nire-resize natin siya. So, kunyari, ito, gagawin ko siyang A4. So, hold ko lang yung shift para ma-adjust ko siya and then babatakin ko siya dito. Ayan. Yan. Tapos, iangat ko siya. Yan. Tapos, yan. Okay. Tapos, click ko lang tong check button if okay na. So, kapag ganyan, di ba nakita nyo, parang nabago yung mug nyo, na-stretch siya, tapos naging ganun siya. So, hindi naman dapat ganun. Kasi hindi naman ganyan yung output mo eh. Hindi naman ganyan yung mismong mug mo eh. Hindi naman siya nakaganon. ba? Diba? So, yun yung ito yung iniiwasan natin. Bakit ko siya gustong matutunan mo? No?
Especially pagdating sa mga, sa mga printing and social media posting. So, okay, control C ko lang. Yan, if gusto ko siyang bumalik sa dati, yan, control C ko lang. So, kunin ko ulit yung image. So, same process lang din. Okay, so yan, lagay ko siya dito. And then, control T, kasi i-resize ko siya ng konti lang. So, dito ko siya babatakin sa taas para hindi masira yung, sa taas dito sa gilid, para hindi masira yung image. Okay, yan. So, click OK. So, yan, ang pinaka-main subject lang natin is yung mug. So, ito lang yung dapat nating i-protect para hindi siya masira. Okay? So, ayan, meron bang mga bakanting space dito na dapat is ma-consume din natin. Okay? So, para ma-adjust natin, make sure na tong layer 1, yung layer ng mug, ang kailangan naka-enable dito. So, hindi yung background. So, i-check nyo tong part na to kasi baka mamaya background yung naka-highlights. So, dapat itong layer 1. Kasi yung layer 1, iyan yung pinaka-mug mo. Okay? So, yan. So, i-click lang natin yan and then click natin tong quick selection tool. Tapos, select subject. So, Photoshop is automatic na kukuhanin yung subject. Yan. 'Di ba? Ang galing. So, pagka ganyan, i-zoom lang natin, which is click nyo lang tong alt and then scroll up nyo lang, scroll down. So, ganun lang mag-zoom in and zoom out sa Photoshop. So, pag ganyan, make sure lang natin na nakuha ng maayos yung sa gilid. Yan. Kung ano yung parang may langgam na yan. Ayan. So, iyan yung nakuha ng Photoshop. Okay. So, ayan, I think okay na. So, pagdating sa part na to, sige, medyo adjust natin ng konti. So, kapag kaganyan, click nyo lang yung alt kasi kapag pinipindot nyo yung alt, ayan, tingnan nyo guys, nag-ano siya, nagpapalit siya. So, siyempre kapag ka minus, papasok siya dun sa loob. Ayan, kapag minus. And then kapag ka, ano naman, ayan, yung plus is palabas siya. So, click nyo lang yung alt habang ginagawa nyo to. Para ma-adjust nyo siya, okay? Kung papasok ba or lalabas, ganun. So, ayan, adjust na natin ng konti. Okay. Ayan. So, ayan, pagka tingin mo is okay na and satisfied ka na nakuha na ng Photoshop yung main subject natin, punta lang tayo dito sa select and then save selection. Tapos, pangalanan na lang natin siyang mug. And then, click natin OK. Yan. So, Control D sa keyboard para mawala yung mga langgam. Okay. Tapos, punta tayo dito sa Edit. And then, Content Aware. Guys, don't forget na dapat naka-layer 1 tayo Kasi mess up lahat ng tinuro ko sa inyo kapag hindi ito yung naka-enable sa Photoshop nyo. Okay? So, yan. Content Aware. Yan, and then, yan. So, nakuha nyo na yung background. So, naka-protect yung mug. So, kapag naka-none yan, make sure na double check nyo. Double check nyo yung taas. So, dapat naka-mug siya para yun yung ipoprotect niya. So, kapag ganyan, make sure na i-hold lang natin yung shift sa keyboard habang ina-adjust natin yung pinaka-background. Okay? Ayan. So, dapat naka-hold yung shift sa keyboard So, yan, guys. O, diba? So, yan. Okay na siya. Diba na-adjust na siya? So, hindi naman nasira. Hindi naman na-mess up yung pinaka-mug nyo. So, hindi nasira yung size ng mug nyo and hindi din siya na-stretch compare dun sa una kong pinakita sa inyo. So, diba ganun lang kadali kung paano mag-adjust ng background na hindi nasisira yung pinaka-main subject nyo or yung pinaka-product ninyo. So, yun. Sana meron kayong natutunan sa tinuro ko sa inyo ngayon. And please, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe and mag-likes and i-share yung video na to para naman may matutunan din yung iba. So, yun lang. And magtuturo pa ako sa mga next video ko. And sana nandun pa rin kayo, manood pa rin kayo. So, yun guys. Thank you so much and see you on my next video. Bye!